What's up, everyone? It's SCJ, your number one Apple and Android specialist. Today, we have here iPad 6th generation. According sa client natin, na-stock to ng matagal and then nung time na gagamitin niya na, chinarge niya yung tablet niya or yung iPad niya and then nagtaka siya, ilang oras nang nakasaksak sa charger, hindi pa rin nagcha-charge yung tablet niya. Kaya ayun, kinontak niya tayo para alamin kung ano yung problema ng iPad at nung pagkadala nga dito sa atin, nakita natin na may problema sa motherboard kasi kahit palitan ko siya ng bagong baterya guys, hindi pa rin siya nagcha-charge. So sa part na to, makikita nyo, nagda-diode reading ako sa motherboard. So ganito yung paraan na ginagawa ko guys para malaman ko kung ano yung dapat nating i-isolate sa motherboard. So, sa ganitong paraan guys, malalaman natin or malalaman ko kung ano yung specific parts na kailangan kong tanggalin or kailangan nating i-isolate para masolusyonan natin yung problema ng motherboard. So, ayan, sa part na yan guys, makikita nyo no, sa may bandang CPU, nagda-diode reading ako. Kung mapapansin nyo, medyo mababa yung reading natin dito. Pero that's normal kasi talagang mababa ang reading pagka sa CPU, lalo na yung mga GPU part ng yung GPU section ng CPU na yan. So, ganyan lang talaga ang reading yan. That's normal. So, pag multimeter natin is nag-0 or nag-1, may 1 or 2, shorted yon. Pero kung may reading siya ng 20 or 18 or 12 na ganyan, that's normal pagka sa CPU. So, konting idea lang yan, no, guys. So, ito na, nung after natin ma-isolate, so, inopen ko na kagad yung part na yan. Yung section na yan, guys, charging IC yan. So, ito naman, dahil nga kailangan natin palitan yung charging IC nun, kukuha tayo ng pamalit galing dito sa motherboard ng iPhone 7 ba to or iPhone 7 Plus o basta ganyan, doon tayo kukuha ng pamalit kasi same sila ng charging IC. So ito yung motherboard ng iPhone 7 no, diyan natin kukunin. Pero bago natin palitan yung charging IC na yan, meron pa akong mga kailangan gawin sa motherboard para ma-sure ko na dapat ba natin talagang palitan yung charging IC na yan. So yan, kung mapapansin nyo, sinisipat kong maigi yung IC na yan and then tatanggalin ko yung cover para ma-check natin yung diode reading sa IC na yun, para ma-sure ko lang na nagwo-work ng maayos yung CPU. Kadalasan kasi guys sa ganitong model sa iPad, nagkakaroon din sila ng problema pagdating sa CPU. No? So, para ma-make sure ko lang na talagang working properly yung CPU niya, kaya ako in-isolate yung part na yun. So, sa pamamagitan ng guys, normal naman yung isolation natin. And then, dito ko na ngayon papalitan yung charging IC ng motherboard niyan. So, ito yung charging IC niya guys, tatanggalin ko. So, pagkatanggal ko, lilinisin ko yung bonding pads ng charging IC. Ayan, pagkalinis, etong part na to guys, kung mapapansin nyo, dinudot ko yung bawat paa ng bonding pads kasi chinecheck ko yung diode reading ng mga paa na yan. So, according dun sa aking pag-test, lahat ng paa is normal. So, kaya kukunin na natin tong charging IC sa motherboard ng iPhone 7 and lilinisin natin para mailagay na natin sa motherboard. So, yan. Reball na natin yung charging IC. And mabilis lang to guys. Pagka-reball natin, ilalagay na natin yung charging IC natin, no? Ayan. So, after natin ng reball, palagi kong ginagawa dyan, nire-reflow ko para hindi tayo magka-problema sa installation. Ayan. Na-reball na natin.
Yan, i-re-reflow ko naman siya ngayon. So, pagkatapos nyan, install na. So guys, no, paalala lang ulit, no, pagka mga ganitong problema, mas maganda kung magkakaroon tayo ng proper isolation bago natin palitan yung specific parts na katulad nga ng ganyan. So ayun, napalitan ko na yung charging IC, and then ngayon tetestingin natin ngayon kung magkakaroon na ng magandang resulta yung ating ginawa. So sa mga gustong magpagawa dyan guys, no, wag po kayong mahiyang magtanong, or kaya naman po mag-send kayo ng message sa amin through email. Ayan, magpa-flash po dyan sa taas po ng screen natin. Sa iba naman po, kung gusto nyong kumontak sa amin, no, just contact us in our company number na naka-display dyan din sa screen natin. So wag po kayong mahiyang magtanong guys. Sigurado, at pag kayo po ay nag-inquire or nagbigay sa amin ng pahayag tungkol sa inyong mga gadget, kami po ay magbibigay ng mainam na solusyon para po ma-resolve yung problema nyo sa inyong mga gadget. So ayun. So i-plug natin ngayon sa power supply, and then final test natin. Kabit ko muna yung LCD natin. Tapos sasaksak natin ngayon sa charger guys, para ma-check natin kung magkakarga na yung iPad natin. So ayan, Apple logo. Okay, so ayun, kung mapapansin nyo guys, no, may charging indicator na siya. So indicates yan na successful yung isolation natin sa motherboard or yung pag-repair natin. So ayun, isa na namang matagumpay na repair ang ating nagampanan sa oras na to. Alam ko matutuwa ang may-ari nito, no? So kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo magpagawa, message lang po kayo sa ating contact number. See you again. Bye-bye.